Kung ang ilang mambabatas ang tatanungin, wala sa Maynilad o sa Manila Water ang problema sa sinasabing sobra-sobrang singil sa tubig. Lahat ng ito raw kasi nakalatag sa sinusunod nilang concession agreement na mismong MWSS ang naglatag noong 1997. It is changing the terms of the contract while it is being implemented. Otherwise, since we are concentrating on inviting foreign investors will have second thoughts on coming to this country. Pero nung nagsalita yung MWSS na sinabing immoral lang yung ginagawa, ibig sabihin hindi nila naintindihan kung ano yung pinasukan nilang kontrata. Nag-ugat ang isyu ng isiwalat ng mga consumer group na Water for All Movement at Water for the People Network ang mga ipinapataw umano ng mga concessionaire na bayarin sa tubig sa mga consumer. Tulad ng income tax ng kumpanya, gasto sa mga company outing at iba pa. Pero sa kasunduan, nakadetalye ang maaaring singilin sa mga consumer. Gayon din ang maaaring kitain ng mga concessionaire. 1,000 ways to skin the cat. Bakit mo naman i-obvious sa libro mo na yun lumalabas talaga na gano'n-gano'n? I don't think they'll do that. Hindi gano'n ang corporate practice. Kaya gate ng Metro Pacific Investment Corporation na major shareholder na Maynilad, wala silang nilalabag na batas. Akala natin dahil kinukolekta yan ng Maynilad, lahat yan na ibubulsa nila. Hindi po yun. Hindi lahat yan napupunta sa kanila. Ang napupunta lang sa kanila by way of recovering yung previous expenditures nila, yung na-approve lang ng regulatory office. Ang MWSS naman, tinitingnan kung pwedeng amyendahan ang kasalukuyang kontrata na matatapos sa taong 2037. Mia Reyes, News 5.